Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ayan, magandang hapon po mga kapatid at welcome po sa ating segment sa hapong ito, ayon sa kasulatan Gabay sa Kabataan. So maraming salamat din po kay Ate Lisa kanina, ayon naman po sa Gabay sa Kalusugan. Ngayon po sa hapong ito, tayo po ngayon ay masaya at tayo po ay may bisita. So tayo po ay patuloy na nag-aaral mula po sa CP ng aklat po ng Messages to Young People. At ngayon po sa hapong ito ay may panibago po kaming topic. Noong nakaraan po ni Sir Ye ay talagang medyo mabibigyan ang ating pong mga topics about line of works na binigay sa atin ng Panginoon upang magkaroon ng karunungan at kaisipan na ating mga kabataan pumili ng mga ng mga line of works na ayon sa kanila, na ayon din naman nasa itinuturo ng ating Panginoon. Ngayon po sa hapong ito ay bago po magpatuloy, babati po muna kami. Shoutout po sa makasama namin ngayon dito sa loob ng iglesia, kay Ate Lorraine at yan po kay Brother John at kay Ate Lisa. Ganun din po naman nasa live ngayon mula po sa kay Sister Yan na hindi namin kasama at yun po kay Brother Roper. Kami po ay nakikiramay sa pagkawala po ni Ate Edna, kapatid po ni Brother Roper. Ay condolence po sa inyong pamilya dyan at nawa po next week ay makasama namin kayo nang kayo po ay may kagalakan sa inyong mga puso. At yun din po sa aking mga magulang dyan sa Dasma, ayan, sa aking pong tahanan, kay Mami, kay Daddy, at yun din po kay Ate Kyle at kay Amber at kay Ate Alexis. Yun din po sa mga kaibigan natin na di natin nakasama kahapon, mula po kay Mami Villarosa. Ayan, na-miss ka po namin, Mami Esther. At yan din po si Ate Beth, Ate Joanne, at marami pa pong iba, so hindi ko po maisa-isa, but we miss you po. At yan din po sa mga kabataan ay maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating programa din naman sa Santa Lucia, ganun po sa Brand Sabbath School. Ate Bot, may nais ka bang batiin sa hapong ito? Oo. Babatiin ko rin ang aking asawa na naiwan sa bahay, nagpapahinga. Kasi nga, syempre, sa work kinabukasan. So, okay naman. At ganun din ang aking mga anak. Si Kate, nasa Manila dahil naghahanap ng mga gamit para sa dentistry. Hi, Kate. At ang sa iyong mga kasama. Ganun din si Gio at si Yuel na I believe nakauwi na sila sa aming tahanan from Batangas. Dahil tinulungan nila yung kanilang ate na nandoon, si Gwen. Hi Gwen, alam ko nanonood ka rin. At sa aking mga apo, kay Ross, EJ at kay Zane. Ganon din kay Julius. Hi Julius. At yung ating mga kapatiran dito sa Dasma G. At ganon din yung aking mga kaibigan sa social media na although hindi pa tayo nakikita personally, alam ko na kayo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Yan, sila Susan at saka si Irene. Ayan, hello sa inyo. At ganoon din sa aming mga kaibigan na dyan sa DNHS, yung aming kabatch. Yan, batch 87. Hello sa inyong lahat. Shout out sa inyo. Ayan. Buti marami kang friends sa social media. Ayan po. Ang ating po palang special guest ngayon, nakalimutan ko pong sabihin, ay Sir Ana Patalino, gano po. Ayan, bigla ko na siya tinawag, pero okay lang po yan. Alam ko pong kilala niyo siya. So, ganun po naman sa live ngayon. Kung kayo po nanonood, kayo po naman ay maaring bumati sa amin. Mo po kay Mami Ruth Tobias. Ayan, Ate Bernadette, Argente, na-miss ka na namin. Nagkita lang tayo, sandali lang po pala kahapon. And then kay Maricel, ayan. Kasi yung kasama dyan sa mga tahanan, kayo po ay patuloy na mag-share at mag-likes po ng ating page. At follow po natin ating mga programa ng Ayon sa Kasulatan. Ngayon po sa hapon ito, ayan, kami po ay patuloy na maglilingkod at bago po sa ating pag-umpisa, tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin.
O dakila namin, Ama, sa langit, sa hapong ito, Ama, pinupurihan ka namin sa inyo pong walang sawang biyaya, pag-ibig at pagpapatawad sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Tunay nga po, Ama, na sa hapong ito po ang programa ay nilalapit namin sa inyo. Samahan kami, ganyan po ang aming mga kapatid na nanonood sa online. Nasa malayong lugar man sila na naabot ng tinig na ito, Ama, tunay nga po na kayo magbigay sa amin ng karunungan mula sa langit. Samahan kami, Ama, hanggang matapos ang mga programang ito upang sa ikalalago din naman ay pong mga banal na gawain. Pagpalain po ang mga makikinig, ang mga bawat sambayanan ng mga kabataan na may kinabang, Ama, mula sa sipi na ipong mga salita na ipinakaw din naman kay Ellen Chwet. Pagpalain kami, dyan din po ang aming guest si Ate Bot, at yun din po ang aming pong mga aming internet connection ngayon. Ay bigyan niyo po kami ng magandang connection upang maayos na maihatid ang inyong banal na pabalita po. Aming niling at nagpapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan po mga kapatid, no? So, may baby sa loob ng ating church. Ay, good afternoon sa iyo. Ayan, ang cute-cute naman niya. Ayan. At ganoon din po sa ating pong mga kabataan ngayon, ay nawa, ay tayo po ay tumutok. Ano po kayo po ni Kuya Bong, ay Ate Grace, na malayo pa. Ay, nawa, ay makarating din kayo dito next week. Ano po, sa ating pong mga, sa ating iglesia. Kasi na-miss na namin. Kaya 1 week pa lang, Tibot, nakakamiss talaga pag hindi natin nakikita ang ating mga kapatid. Ano po. So, ngayon po sa hapong ito, it's about the Science of Living. Chapter 71 na po tayo ng Messages to Young People. Sabi ko nga po kayo na, sabi ko kay John Lloyd, sabi, Ate Sha, anong topic? The Science of Living. Sabi niya, ano yan? Parang hirap naman. Mahirap po talaga. Pero ano nga po bang science ng living, no? Why we have to study about our body? Diba? Kailangan nating maunawaan kung gaano kahalaga naman ang ano po, ang siyensa ng ating katawan. Kasi when we say science, parang minsan negative ang dating, no? Parang it's anti-Bible, anti-teaching, ano po. Actually, when we say about the science of living, it's about also our human anatomy. Diba? Yung pag-aaral natin kung paano ang ating mga katawan o yung sistema ng ating emosyon, ng ating puso, ng ating pangangatawan as the whole aspect of life ay kasama po sa ating pag-aaralan sa hapong ito. Medyo mahirap lang po yung title na pero actually it's too easy po. Sabi nga po sa atin, sa sulat po ng Messages to Young People, mula rin po sa aklat ng education, no? Since the mind and the soul find expression through the body, both mental and spiritual vigor are in great degree dependent upon physical strength and activity. So mamaya po papalawigin namin ito, babasahin ko lang po. Whatever promotes physical health promotes the development of a strong mind and a well-balanced character. Without health, di ba? So yung science of living, hindi lang po sa katawan, kundi papasok pala dito, Ate Bot, ang alin? Ang kalusugan. Ang batas ng kalusugan. So bilang mga kabataan sa hapong ito, bakit natin kailangan pag-usapan ang kalusugan at ang ating physical strength? Ano? Bakit po? Because no one can as distinctly understand or as completely fulfill his obligations to himself. Tunay nga naman. And then, to his fellow beings or to his creator. Therefore, the health should be as faithfully guarded as the character. So, ang ating kalusugan pala, kaya po maraming salamat po sa ating mga health lecturer, ano po, dahil napakaganda pala maunawaan ng hindi lamang ng mga kabataan, kundi mismo natin, mga tao, ang kahalagahan ng kalusugan sa pagdidevelop ng ating karakter. Hindi lamang karakter, sabi nga po, emotion, mental, and physical vigor. Ano po nakalagay, no? A knowledge of physiology and hygiene should be the basis of all educational effort. So, kailangan pala Ate Bot physiology and hygiene. So, imagine nyo po, no? Gaano ba kahalaga ang mga bagay na ito sa ating kapanahunan? So, dahil po dyan, syempre magtatanong na tayo kay Ate Bot. Dahil nasimulan po natin, ang tanong po ngayon, gaano ba kahalaga, no, bilang isang nanay, no, Ate Bot? So, dahil po mga nanay, alam natin kasi we try to practice mga bagay-bagay. Marami tayong na-experimentan bago tayo nag-seize dun sa isang lugar, no? O sa isang paraan ng habit na ating ginagawa. Muna-practice muna natin, then we find out what is the best thing for us, diba? Meron talaga siyang practice. Pero ang una ko pong tanong ngayon, no, Ate Bot, so ano ba yung dun sa nabasa ko kanina, what do you think about what we call physiology ng ating pong katawan? Bakit kailangan natin pag-aralan when it comes to health and physical vigor? Oo.
Kasi ang physiology and anatomy ng ating katawan, yan ay kasi importante yan talaga dahil syempre yan yung being natin eh, 'di ba? So, paano nagko-connect 'yon, 'di ba? Ang anatomy is yan yung physical nating nakikita at yung mga nasa loob, kahit hindi natin nakikita ng ating mata, pero alam nating merong tayong atay, meron tayong heart, 'di ba? Yan yung anatomy natin. At yung mga ugat, lahat yan, yung dugo, yan. Ngayon, ang physiology naman is paano gumagana yung mga systems na to, no, na nasa loob natin ng katawan. Yung brain natin, yung heart natin. Actually, Sister Shia, ang pagkakasakit ng isang tao ay connected sa kung ano ang iniisip natin, ano ang emotions natin, ano yung brain natin, yung mental health, di ba? Plus, yung nutrition natin, kung ano yung kinakain natin, ano yung lifestyle natin, nag-exercise ba tayo, or humihinga ba tayo ng hangin na binigay sa atin ng Panginoon, di ba? At yung ating brain ay atin bang ini-educate, no? Yan. So, yun ang importansya lahat niyan. Connect-connecta yan as a whole, di ba? So, pag nagkulang isa dyan, hindi ka na healthy. Yun ang tinatawag ko. Yan, maraming salamat. No? So, naunawaan po natin. No? Mga po, iba pa, dadako tayo. Sabi, you mentioned about exercises. Ano po, dapat nag-exercise. Na-mention na rin po natin ito sa health natin. Gaano ba kahalaga, no? Bilang isang mga kabataan, gaano ba kahalaga ang physical strength sa isang gusto natin maglingkod sa Panginoon, sa ating daily activities, no? Sabi nga po natin, lahat connected. Pero bakit? Gaano ba kahalaga ang physical strength sa gawain at paano siya ma-improve at gaano siya kahalaga sa gawain ng ating Panginoon? Oo, kasi 'di ba si Solomon na nabuhay, pinakamatalinong tao sa buong mundo, no? Ang sabi niya, remember thy God in the days of thy youth. Yun, 'di ba? Bakit sinabi ni Solomon yon na alalahanin ng isang kabataan ang Diyos sa panahon ng kabataan siya? Kasi nga, yung kabataan, andyan yung lahat ng physical strength, malakas siya, matalino siya, madaling maintindihan niya kung ano yung mga instructions sa kanya. Hindi katulad kasi ng mga katulad natin. Kahit gusto na nating magbuhat-buhat or anything na. Kasi syempre sa pangangaral, hindi lang naman pananalita eh. Totoo. Diba? Nagbubuhat-buhat kayo. Katulad ni Brother John Lloyd. Ngayon, siya yung sa technical. Hindi tayo makakapangaral pagka wala siya, di ba? Kasi, kumbaga yung katalinuhan niya, kung paano niya gamitin yung computer. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako techie. Dati, sa cellphone pa may mapindot lang ako, nagugulat na ako. Naku, ano pang nangyari? Ganyan na agad ako. Hindi katulad nila, kulang sila, di ba? Alam nila kung anong gagawin. At saka, ang physical, kailangan yan sa lahat ng gawain. Sabi nga doon sa DOH, paano mo daw masasabing healthy ang isang tao? Is kapag ka nagagawa niya yung gawain or yung kanyang goal na aabot niya sa pagising pa lang sa umaga. Masasabing healthy ka pag nagising ka, di ba? Yung Oo, nakatayo ka, di ba? Yung hindi ka makakaramdam ng aray-aray, di ba? Ganon. Ouch. Oo, kasi healthy yun. Kapag ka wala kang nararamdaman, pagising mo sa umaga, madali kang makaluhod. Siyempre, magpipray ka, di ba? Siyempre, yung mga may edad-edad, medyo masakit na yung tuhod. Sabi ng nanay ko, ma, huwag ka na lumuhod. Kasi pag nag-worship, paborito niyan yung time ng worship namin. Kahit dalawa lang kami. Sasabihin ko sa kanya, ma, huwag ka nang lumuhod, masakit ang tuhod. Ay, naku, hayaan mo lang yan. Ang Diyos naman na nagbigay ng tuhod sa akin. Pabayaan mo kung gustong sumakit niyan, anong mga magagawa. Basta luluhod ako. Sabi ng nanay ko. So, yun mga di ba? Ang mga kabataan, mabilis lumuhod. O kaya, mabilis silang magbuhat. O mabilis silang gumawa. Maggitara or sa music. Di ba? Sa awitan natin sa church, nagagawa nila ang lahat. Kasi, nandun yung vigor, no? Yung lakas, yung strength kanilang strength. Kaya minsan nga po gusto ng utusan eh. Parang gawin mo to, paikuhangay. Kasi alam mo yung hindi pa sila
mabilis mapagod. Tama. Diba? Yung gusto nila lagi on the go. Yung mga kabataan natin when it comes to physical strength, gusto nila lagi may on the go. Gusto nila lagi may sports. Tumatakbo, naglaro, nagbabike. Kaya minsan mga kabataan natin, they would like to, yung biking talaga, no? They would go somewhere, nagbumowa, kung saan na rin naabot ng mga kabataan to sa pagbabike. Nakamiss din naman, sabi ko nga kay Amber, di ka na nagbabike, bulok rin yung bike dito, ano to? Sabi niya, wala akong kasama, ma. Ganon. Tsaka mainit. Parang ayaw na nila naiinitan ngayon, Ate Bot. Oo nga eh. Diba? So, bibihira na rin. When it comes to physical strength, talaga sabi nga, even Jesus Christ, when he was young, talagang he used his time para ma-develop yung kanyang physical strength. Kasi kailangan natin to. Diba? Parang mga muscles lang to. When the baby starts to crawl sila kasi malambot pa yung mga buto-buto nila. Habang tumatagal, tumitigas yung mga muscles at buto nila, yun na nagagamit nila, no? At mas mabilis sila. Kaya talagang mataming peak of time ng mga kabataan, eh. But yung kabataan lagi, kabataan na naman. Kasi nga, ito talaga yung andun lahat, Kuya Johnny, the excitement, no? Nandun yung, parang lahat ng, energy. Di ba? Pagdating mo ng 30, wala ng energy. May energy gap ka na ba? Ganyan. So, mahirap po. So, it's important, the physical strength in our ministry also, di ba, Ate Bot? Sige po, Ate Bot. Kasi, alam nyo ba, pagka nag-exercise tayo, nag-walking lang, alam nyo ba, lumalabas yung tinatawag na soldiers, no? Sa ating katawan. Kaya kapag may nararamdaman tayo, mag-exercise tayo para mawala yung pain, 'di ba? Plus yung araw, yung hangin, magtutulungan 'yan para mawala yung pain. At saka alam nyo ba, kapag ka nag-exercise tayo, yung happy hormones lumalabas 'yan. Kaya yung mga bata ngayon, no, dapat biro mo ilang edad nun na de-depress na. Alam na yung word na depress. Ano ba yan? Sabi stress ko, ako, ma. Oo, ma-stress ako, ma. Diba? Ganyan. Hindi dapat, diba? Kaya kailangan, na sila, lumabas lang sila pagka namumroblema sila, lumabas lang. Naalala ko noon, pag yung nag-aaway yung nanay at tatay ko noon, ang ginagawa ng tatay ko, lumalabas ng bahay. Tapos, pagbalik niya, masaya na siya, okay na siya, bati na sila, diba? Nakalakad na. Yung ganun, kasi nga, kailangan talaga yung exercise. At saka, alam nyo ba, mga boys, kung gusto nyo magka-muscle, mag-exercise kayo, di ba? Yan, dagdag points yan, di ba? At saka physical strength, di ba? Para makatulong sa bahay, sa church, sa lahat ng inyong pangarap magagawa niyo. Imagine mo kung 12 years old pa lang ngayon sobrang obese na, no? Di ba marami di ba, Teresa, sa mga hospitals, no? 12 years old, 13, 14, obese, talagang overweight. Di ba? Hindi mo na mautusan Sila na yung pagod. Kaya yung natawag na, na couch potato, no? Talaga nandun lang sa upuan kasi nga they feel tired of walking or moving, lalo pang mainit na yung mga kapatid, sobrang init, o parang konting galaw mo lang, talaga yung pawis mo ay sobra. So kaya ayaw nila na gumagalaw kasi very relaxed yung kanilang buhay, very comfortable. Kaya may kita mo pati yung kanilang mental, emotional, ay may deterioration. Totoo. Kasi yung physical nila, hindi nila kayang mag-bear ng pain. Kasi lagi sa akin, I believe po, Ate Bot, no pain, no gain. Tama. Totoo naman, po. So, pangalawa po, susundan ko na yung sa tanong mo sa number 2 na rin, kasi yung sagot mo about exercise, paano daw natin, mga magulang, paano yung mga magulang, di naman nag-exercise, paano ma-develop yung mga exercise sa mga bata, no? Sabi po rito kasi, paano daw yung ating mga young people ay mag-promote yung kanilang physical health? How can we help our young people to promote physical health na rin? Oo, dapat tayong mga magulang ang ehemplo, no? Ehemplo ng ating mga anak, 'di ba? Nung isang araw sabi ni Papa, kasi nga medyo payat na yung husband ko. Ngayon, sabi ng husband ko, naku, hindi na ako tataba. Sabi ng anak ko, Papa, mag-exercise ka para magka-muscle ka. Tinan mo kami. Sabi ko, sige anak, ano mo si Papa mo, samahan mo, di ba? Yun, kumbaga, magtutulungan kayong pamilya, no? Para ma-promote yung magkaroon ka ng magandang strength or physical mo na ikaw magiging mas kapaki-pakinabang, no? Sa lahat ng lugar o ano man ang kinalalagyan mo. Kahit sa work, alam nyo ba, pag katulad natin, mga working moms or working dads, 'di ba? Kailangan pa rin natin mag-exercise para magawa natin yung mga trabaho natin. Totoo yan. Biro mo, ilang 8 hours kang nakaupo sa opisina.
dapat tumatayo ka. Bakit? Kasi nakakatulong yun para mag-ano yung brain natin, no? Umayos ng kanyang working, yung function niya. Para makatulong, halimbawa, lalo na yung sa mga tinatawag na mga sa numbers, yung mga kaperahan, di ba? Accounting. Yung mga accounting. Ay, nako, hindi ko talaga yan, kasi computerized na. Ano lang siya, Excel na lang, spreadsheet, tapos na ipag-compute ngayon. Pero alam nyo ba, kasi nga, canvasser din ako. So, may isa akong naging customer, naging client na sa office lang siya. Alam mo, sabi niya, ang bilis kong magkaroon ng sakit. May ano na ako ngayon, nag-high blood na ako, nagdi-diabetes na ako. Sabi ko, sir, kailangan mag-exercise ka. Naku, paano yan? Pagkagising ko sa umaga, kakain lang ako ng almusal, diretso na ako dito sa office. Sabi ko, bigyan niyo po talaga ng time. Kasi, kayo rin, mahirapan. Hindi niyo mapapakinabangan yung trabaho ninyo. Ang bilis ninyo magkakasakit. Sabi kong gano'n sa kanya. Kailangan gawan mo ng paraan. Alam mo, naku, talagang sabi niya, bilhin mo tong libro na to, sir. Ito, maganda to, makakatulong sa'yo. Sige, talaga ba? Ganito? Oo, gawin mo yan. Ayan, tinan nyo. Maayos na siya ngayon, di ba? Kasi, nagbigay siya ng time sa kanyang health, di ba? So, tayo din, ganun din dapat tayo sa mga anak natin, sa ating mga kasamahan, kaibigan, at lalo na dito sa church, diba? Ayan, maraming salamat. At maganda po, na kung sasabi nga, sa way back then talaga, when I gave birth also, ate mo talaga nasira ang hormones ko Nagkano ko talaga ng ibang hormones. Kumult ang buhok ko, lumaki talaga ako. Yung stress talaga kakaiba. So, sabi sa akin nung doctor, I got anxiety. Sabi talaga, kailangan kong nag-workout. So, nakatulong talaga sa akin para ma-fight ko yung anxiety. Diba? I had really to exercise. Kasi kailangan ma-shift siya. Kasabi nga, when we exercise, nagpo-promote talaga ang ating katawan, nagpo-produce ng happy hormones. At nagiging happy ka talaga. For the whole day talaga, parang ang dami ko nang ginawa, natapos ko na lahat ng ginagawa ko, ang dami ko pang energy. Sabi naman ako, teacher ko sa akin, ba't ang dami mong energy? Sabi ko, energy, hindi ba naubos Mag-energy kayo. Enerbon, hindi po. So sabi ko lang, nag-exercise pa ako. So, kahit anong busy ko talaga sa work, ate, but I spend time, pag-uwi ko po ng bahay mga 7 p.m. So, 8 po ako, mag-start na ako mag-exercise. 8 to 9, an hour lang po yan. Minsan 4 times a day, 4 times a week, or 5 times. Pinakakonti na po yung 3 times. Pero I make sure po na an hour siya talaga a day kapag may time ako. So, medyo mahirap talaga. Minsan po, ang sakit ng katawan kasi nga, nag-weights pa ako ngayon kasi kailangan ko mag-build ng body mass. At the same time, reduce the fat at magkaroon ka ng muscle. Kasi syempre, pag tumatanda po tayo, okay ng mga kabataan, pero kapag mo may maedad na, to prevent din po yung mga sakit. Kagaya pag nag-fall kayo, nabibreak yung mga spinal cord, nagkakaroon ng mga joint pains, kailangan po talaga may exercise. At kailangan din po nag-weights talaga. Kaya magsimula na po kayong bumili ng mga weightlift, yung pang-weights ninyo, 2 kilos lang, okay na po yan, Sabi, bakit kasi kailangan po nating pangalagan as we continue working to the Lord, kailangan po pala natin, it's not about yung pakita na magandang katawan mo, na gumaga. Hindi po, it's only the outcome na kailangan po natin bilang mga anak din ng Diyos, ay kailangan talaga ingatan natin, pangalagaan natin. Kasi talaga pong tumatanda ang katawan natin, talaga nagkakaedad at humihina ang ating pangangatawan. Kaya bakit nga po ang kabataan, kailangan bata pa lang napapractice na, di ba, Tibot? Kasi kailangan nilang ma-store yung ganong uri ng kalakasan sa katawan nila kahit magkakaedad sila. May nakita ko, Ate Bot, 50 plus na siya, gwapo pa rin. Hindi ba, Kuya Joy? Sobrang pogi pa rin niya. At mukha pa rin siyang 20 plus. Alam mo, sabi niya, talagang araw-araw siya nag-exercise, hindi siya kumakain, uminom ng matatamis. Talagang sweet. Talagang water lang siya, then sleep talaga. Sa kanya po, mahalaga ang pagtulog. Sabi niya kasi, the more siya na nag-exercise, the more siya nagpapahinga, the more siyang mas maraming na-accomplish. At hindi po siya laging pagod. Kaya sobrang bata pa rin niya kasi sabi niya, napiprevent yung pagtanda. Sana all, di ba? Na-prevent yung pagtanda, hindi lamang yung age. Kasi yung age hindi ma-prevent di ba? Pero yung ating katawan, kasi di ba nami-measure nila yan yung density ng bone mo, kung ilang taon na siya, kung gaano siya katanda. Kahit po yung face natin nalaman po nila kung gaano, meron po silang pang-measure ng ating mukha.
pag dinanin sa skin, alam nila kung 10 years younger ka ba or 10 years older ka ba. So, pangatlong tanong, no, mga kapatid, so kung kayo po yung mga gusto rin i-share, pwede po kayong mag-type dyan sa ating pong chat box at babasahin po natin yan later on. Ang pangatlong tanong, Ate Bot, bakit daw, no, why is it that physical health is connected to promoting a well-balanced development of character and mind? Bakit daw po, no, ating physical health ay nakakonect? Sabi rin po sa Message ng People, ang ating pong kalusugan at ating pong mabuting pangatawan ay na-connect daw po saan? Sa pag-develop ng strong mind and well-balanced character. Paano po ito, Ate Bot? Kasi nga, 'di ba? Pansin mo kapag kang isang halaman, inilagay mo sa lilim, yung walang araw, 'di ba namamatay siya? Kagaya sa ating mga tao, ganun din. Pag hindi tayo nagkakaroon ng physical activities under the sun, ay talagang hindi tayo mag-grow, 'di ba? Hindi mag-grow yung muscle natin. Talagang yung physical natin ay diyan manghihina na kapag hindi natin ginawa yung mga parts na yon. And then, bakit siya connected sa ating mind? Katulad ng kanina na sinabi natin, ang exercise, mag-exercise ka lang, lumalabas yung hormones, no? Ng ating, yung happy hormones ng ating katawan, ng brain natin. Kaya, nagiging positive thinker ka ngayon, di ba? Kasi, kapag tinan mo ang isang tao, kapag yung meron siyang, kasi napag-aralan din namin yan yung sa mga nag-take ng substance, yung mga drug addict. 'Di ba? Anong ginagawa nila pag naka-drug sila? Doon lang sila sa kwarto. Ayaw nilang kumain, hindi sila kumakain. Tapos wala lang, nakaganyan lang, ganun-ganyan lang sila. 'Di ba? Walang araw, ayaw nila ng araw. Tingnan mo nangyayari sa kanila, nagiging negatibo sila, nagiging dumadating pa sa point na nagiging violent sila, di ba? Bakit? Kasi nauubos yung oxygen. Hindi sila nakakapag-inhale, exhale o hindi sila naaarawan. So, walang oxygen na pumapasok sa katawan nila, which is importante para mag-function ang ating mga system sa katawan, di ba? Plus, hindi sila kumakain. Bakit hindi sila kumakain? Kasi nga, wala silang gana. Dahil doon sa substance na in-intake din nila. Ngayon, ang katawan natin, kailangan ng pagkain. O, diba? So, para makapag-produce ng lahat ng nutrients na kailangan ng ating veins, ng ating tissues, ng ating system, para yung ating heart, mag-pump siya ng maayos, yung kidneys natin, magsala siya ng maayos, maglinis, yung liver natin, ganun, mga kapatid. So, talagang malaki hindi talagang malaki, talagang connected, no? Ang physical health sa ating mental health, sa ating character, di ba? Kasi, diyan sa brain natin, kapag sa mental health, diyan ang ating emotions. Yung amygdala natin, o yung mga tinatawag na hypothalamus, di ba, mga ganon? Sa brain yan nanggagaling. So, kapag negative lagi tayo, ay anong mangyayari sa ating katawan? Malungkutin, sa totoo lang, 'di ba? Pag may problema tayo, masaya ka ba? Hindi, malungkot ka, 'di ba? Pero pag once na ikaw ay pinractice mo yung new start, yung pinractice mo yung tamang nutrition, yung lifestyle, anong mangyayari? Magiging masaya ka. And then yung brain mo mag-function niya ng maayos, maraming oxygen, magiging masaya ka, positive ang outlook mo sa buhay. Ano man ang dumating na problema sa iyo, madali mo siyang ma-handle. Bakit? Kasi masaya ka, tsaka ang Panginoon nandiyan, alam mo na ang Panginoon ay tutulong sa iyo para ang problema mo ay malagyan ng solusyon, di ba? At alam mo, Sister Sha, ang exercise, nakakatalino. Totoo yan. Kasi nagawa ko na yan eh. Nakakatalino siya.
Kaya kung gusto ninyong mag-A kayo sa school, mag-exercise kayo, mga kaibigan at mga kapatid. Exercise to. Ayan. So maraming salamat. Napakaganda po ng sagot. Dagdagan na rin natin, based na rin sa ating pong mga stories sa Bible, kagaya din ng ating mga kabataan, even King David when he was very young, talagang he was full of vigor and strength talaga, no? Bakit nasaan ba si King David? He was on the field. Talagang nandun siya, magbantay ka ng tupa, tumakbo ka, habulin mo. Tama. Diba? Ang ginagawa niya talaga, yun yung kanyang playground. Yung nasa labas ng nature, nasa field, no? So pag nasa field ka, andun lahat, init, sa bato, lahat ng ano mo, talagang mag-iisip ka eh. You will become also peaceful kapag nasa field. So sa kanya, naisip niya lagi, paano proteksyonan yung kanyang mga tupa pag iniwan siya ng kanyang mga kapatid na lalaki, no? So bilang isang kabataan talaga, and he knew how to use his strength. Diba? He killed a lion, he killed a bear. Sabi mga oso, mga masamang hayop, no? Talagang he could kill them by his own hand. Tama. Diba? Bakit kasi talaga na-practice sa kanya yung salitang paggawa. Talagang napapractice yung kanilang pangangatawan, ano, yung kanila pong hindi lamang isipan, kasi pag mabuti ang ating pong katawan, yung function nga ng ating mga dugo sa ating katawan, at talagang nagpaproduce siya ng magandang oxygen sa atin, no? At naglalabas siya, detox nga po yan kapag nag-exercise sa mga kabataan, no? When you play, when you exercise, nadidetox yung katawan natin, kasi the more na nagsusweat tayo, na-replenish yung katawan natin ng mabuting hangin at ng mas mabuting dugo. Alam mo ba, Ate Bot, no, recently kasi napapanood ko lagi yung mga weight loss journey. Sobrang ang lalaki ng mga kabataan. Sobrang laki po talaga nila. Obese, pero talagang sobrang malungkot sila. Hindi sila masaya. Iniisip nila masaya sila kasi nga parang comfort na lang nila na kaya mataba sila kasi mag silang kumain, masarap kumain, o yung hormones naman may karamdaman. But it never stopped them. Diba? Kasi pag po talaga, pag ang ating health ay at stake, kung may sakit tayo, we felt really bad kapag may sakit, diba? Ang pangit. Kaya nung aking anak mo nakaraan, si Ate Kyle, shout out Ate Kyle, bumangon ka na dyan, kumain, ay siya po ay may karamdaman. So 2 araw siyang inuubos, sinisaching siya ng hatching. Tapos nasa bed lang siya. Sabi niya, mamaya lumabas, naligo. Tapos kumuha ng plancha. Kumuha ng makeup. Sabi ko, are you going out? Sabi, hindi ma, ang pangit ko sa bahay. Naka-depress. Di ba? Kung nasa tahanan ka, naka-depress kasi feeling mo, wala ka talagang magawa, di ba? Naka-t-shirt ka lang, para kung ano mo, alam mo yun, the typical face sa bahay, no? So sabi niya, hindi na siya sanay. So kailangan siya may ginagawa. Pag may kiramdaman tayo, we feel really bad, di ba, ate? But feeling natin, naka-down talaga. Kaya kailangan natin maging strong and healthy. Ako po siguro, no, 2,000 jump ropes po tayo ginagawa. Kasi hindi ko na na-realize, ate, ba't ang laki ko na pala last time. Akala ko maganda pa rin ako. Akala ko sexy maganda pa rin naman hanggang ngayon. Akala ko ganun pa rin. Tapos feeling ko, ang laki ko na pala. Tapos nakatakot, laki ng tiyan ko. Parang nakatakot na tingnan sa salamin. Ayoko na. So I started po talaga na maging faithful sa exercise. Sabi ko, it doesn't come on napakabilis, no? Yung paglulus ng ating weight, pag-ayos ng katawan, it will also take time. Kasi ilang taon natin siyang hindi naalagaan eh. So ako po yung ginagawa ko yun. Talagang I spend time exercising. And na-realize ko, no, Ate Bot, nung kasobrang mait na ulo ko eh. Kasi ako po ay sanguine. Mabilis po akong magalit talaga, ganon. So one time, na graduation ni na Amber, so ang kaibigan nila Amber, shoutout sa kaibigan ni Amber, kung nanonood ka man, hindi ako galit, no? And so, nagpabook sila, sabi na magbo-buffet, kasi nga dun sa aming graduation, ang mga faculty, right after ng graduation, ay may buffet. So, libre yun. Sabi ng first time natin magbo-buffet dun sa, sige, sama tayo. So, sabi ko sa anak ko, sige, dun na rin kayo kumain. Si Ate Cal, si Amber, total graduation mo naman, mag-celebrate na lang kayo. So, same restaurant po. Ngayon, yung mga classmate ni Amber, sabi, sige, dun na rin kami, Amber. So, ang sabi kaibigan niya, sila na magbubook dun sa restaurant, Ate Bot. So, thinking na nakabook sila dun sa same restaurant na nandun ako. So, kami, maghapon na po ako naka-heels. Tapos, syempre, maghapon kami nag-a-assist kasi ako po yung nandun sa reception area ng mga guest. So, talagang maghapon kami nakatayo mula 1:00 hanggang 4:00. Nakatayo na kami. Tapos, ang PICC pa naman, syempre, ang hirap maglakad, pataas pababa. Mukat-mukat tibot, tapos ang graduation ng 6:30 ng gabi. Pagdating sa reservation ng restaurant, punta kami doon.
wala pang reserve. Ah. Ang daming taong nagpa-reserve. Kami pong sa school, syempre, malaga kami nakapagpa-reserve. Meron kami. May ticket na ako, papasok na lang. Sila Amber, wala. Hala. Kasi wala silang reservation, alas 8 na ng gabi. 8:30 na nag-antay pa. Sabi ko, sige po, mag-aantay ako sa mga magulang ng mga classmates niya eh. Magulang, tita. Sabing gano'n, wala pala tayong reservation. Paano na tayo? So, umiyak na yung bata. Ano ba yun? Wala tayong reservation. Saan tayo kakain? Eh, gabi na po. Sabi ko, sige, pumunta kayo dun sa La Fiesta, maghanap. Pero sabi ko, nagpalista na ako ng pangalan nila. 14 sila eh. Ang dami. Tapos sabi nung nanay, nayangya na po sa akin, umiiyak na yung isa. Kayo naman kay Ma'am Shine. Kasi ako pumapasok tibot eh. Kasi andun lahat ng mga faculty ko kumakain na, pauwi na eh. Mag-alas 9 na ng gabi. Sabi niya, Ma'am Sharon, are you still outside? Sabi ko, opo. Pero hindi ako nagagalit tibot. At anong pagod ko. Sobra talaga. Wala akong, sige, relax lang. Sige po, okay lang yan. Magantay tayo. So sa madaling salita, 9:30 nakapasok po kami. Sila lahat. Pero ang tagal ko po nagkita, 2 oras ako hindi ko makain kasi nga nakakaya namang iwan sila. Pero doon ko po na-realize na God is so good. Pag nag-exercise talaga atibot, humahaba talaga yung pasensya. Tama. Siguro sa board meeting lang po ako nagtataas ng boss, pero hindi po ako galit. Pero ano lang po, in the way ko lang. Pero hindi na po ako talaga, as in, I know na po na when it comes to exercise, talagang malaki pong naitutulong sa behavior, sa character ng isang tao. Kasi talagang mababago niya ang ating pong perspective. Diba? Kilala natin ang pero kung kilala natin siya, gagawa tayo ng paraan para baguhin din at ayusin yung ating mga sarili, diba? Tama, Kaya sabi nga ni Yuel sa nakaraan, at tita siya, alam mo ba may mga dumbbells? Kasi masaya na siya, may dumbbells siya. Nag-exercise. Sabi ko, maganda yan, tuloy mo lang. Tapos sabi ko, ako meron din, 10 kilos sa bahay eh. Tsaka 8. Sabi, sige, ate siya, minsan mag-ano tayo, wait, sige, go. Bakit po, kasi kailangan pong ma-develop ka na kasi nga, si Yuel po, shout out sa Yuel, after po nung nagkaroon ng nominating committee, na-stress talaga siya. So, kapag ka na-stress, ewan ko ba, na-stress talaga ako, ate siya. So maya after nung kumakain na, sabi niya sa kantita siya, mali pala. Anong mali, Yuel? Dapat pala, hindi ko na iniisip ang mga unwanted stress. Isang kabataan. He told me na, alam mo tita siya, I told them nga wag na nila isipin yung unwanted stress. Kasi ang dami natin stress sa buhay. Yung hindi na natin dapat kailangan stress, wag na natin isipin. Imagine mo sa isang kabataan, no? Kasi talagang, I guess, yung exercise na Yuel ay nakatulong talaga din sa kanya. Hindi na siya yung loner na dati makikinig lang. Ngayon po, he involves himself and he's getting matured na rin, ha? Natuwa po ako talaga sa isang kabataan. So, Yuel, pagpatuloy mo lang yan, malaking epekto sa'yo. At maging mabuti kang kabataan at bawal nga naman ang unwanted stress. Sabi niya, ang dami ko ng stress sa school, tita siya, magsama pa ba ako na iba pang stress? Ayoko. I choose my battle. Ayan, Yuel. So, very good ka dyan. Pagpatuloy mo yung exercise. Okay po, sunod pa nating tanong. Ingay naman ni Ma'am Sharon. Ayan. So, maganda po siya talaga. Kung saan, Ate Bot. It's about what we call health. Nas health na tayo ngayon, no? At sa temperance. Ang apat po natin pang question natin ngayon, paano daw po maiwasan ng mga kabataan ang pagkakaroon ng karamdaman? Alam po natin, Ate Bot, ang karamdaman ngayon sa kabataan ay nasa murang edad pa lamang. Totoo. Di ba? How could we think na ang mga kabataan natin ngayon, sabi nga pa, paano natin sila mailalayo sa karamdaman at sa krimen? So, Ate Bot, ang tingin mo ba na when it comes to yung self-control o pagkain o yung physical natin na pangangatawan, ay may factor ba ito sa paggawa ng krimen? At may factor rin ba ito sa sa pagkakasakit ng ating pangangatawan? Sa ating pong mga kabataan. So makinig po kayo kung kayo po may karamdaman ngayon at gusto niyong pumatay ng tao. Abhin, wag naman sana, no? Pakinggan po natin, ano nga bang relasyon ng mga bagay nito sa ating pangangatawan? Malaki. Malaki ang niyan. Kasi alam nyo ba, ang ating tiyan, second brain yan, no? Kung anong kalagayan ng tiyan natin, yun din ang kalagayan ng ating brain, 'di ba? So kung puro basura, alam mo 'yon, hindi talagang pagkain ang nilalagay natin sa tiyan natin. So yun din ang sa mind natin, 'di ba? Yun din ang magre-reflect, 'di ba? So sa mga kabataan, natuto din ako sa mga anak ko kasi dati mabunganga ako alam mo yun. Nako, dapat kainin niyo to, ganyan. Pero natuto din ako kasi nga
nag-exercise, tapos pinapractice yung New Start sa tulong ng Panginoon. Ayan, medyo naging positive na yung outlook ko. Tapos, yung paninermon, medyo iniiwasan ko na yan kasi hindi nakakatulong. Pwede naman pala na mag-usap lang kayo, tapos walang emotions. Kalma Alam mo yun, lang. yung hindi mo kailangan magalit, pero kagabi, hindi nakano. Bawal Pero magalit. Normal naman bawal yun. magalit na talaga. Nagsisisi na ako. Ngayon, yung mga bata, nasasabihan ko sila na, o anak, huwag na kayong magpuyat, ganyan. O tapos, di syempre, gagawin pa rin nila yung gusto nila. Pero pag kinabukasan, mas sakit yung mga katawan nila, ganyan. Ay, kasi anak, ganito yan, di ba? Kasi sabi ko sa'yo, huwag ka magpuyat. Ayan, napuyat ka tuloy. Ayan, di masakit ang katawan mo. So, ikinokonek ko yon sa ginagawa nila. And then, sasabi ko, oh, ito, may smoothie ako or juice, inom ka nito, anak. Ayan, tapos nararamdaman nila, masarap ang pakiramdam nila. Di ba? So, yun, pagka hindi ako nakapag-juice para sa kanila, hahanapin nila, mama, asan ang juice mo? Mama, asan ang smoothie mo? Di ba? Yung ganyan. So, sila na yung naghahanap. Kasi, gagawin lang natin mga magulang ay tuturuan lang natin sila at makikita sa atin. Kasi syempre, pakakainin natin sila ng gulay tapos tayo hindi kumakain. Di ba? Dapat nakikita nila sa atin. Yun, di ba? At nakikita nila na, ay, kumbaga nararamdaman nila, ay, ang sarap pala ng pakiramdam nito. Di ba? No? Ganyan ang ginagawa nila. Minsan, di ba, syempre, napapadami sila ng kain sa yung mga paborito nilang Korean pagkain. Lalo na yung tteokbokki ba yun? Alam mo yun? Oo. Sabi ko, naku, ano yan? Parang pasta lang din yan. Medyo mahirap yan ilabas pagdating ng kailangan. Syempre, nararamdaman nila, mama, hindi ako makapoop. Ganyan, ilang araw na. Isa pa lang naman, naku, constipated ka na niyan. Sasabihin ko sa kanila, o ganito ang gawin ninyo. Alam nyo, nung natuto silang mag-exercise, sila mismo, nagkusa sila, di ba? Kasi sa ating pag-worship, sa ating pagtuturo sa mga anak natin, nakikita nila, tama, practicing ko nga, try ko kaya, ganyan sila. Hindi natin kailangang ipilit sa kanila. Kasi sila mismo yung katawan nila, nararamdaman nila yon. At nakikita nila yung difference, no? Na kapag ka sila nagpuyat, hindi maganda yung isip nila, hindi sila makabangon ng maaga, tapos grouchy sila, mainitin ang ulo, di ba? O, kaya sasabi ko, grouchy ka, puyat ka, no? Ganun lang. At okay na sila. Pag may nasabi sila na hindi maganda, yun, magsusorry sila kasi nare-realize nila, di ba? Yun ang magandang gawin ng mga kabataan na sa umpisa pa lang, sa nutrition pa lang, introduce na natin sa kanila yung tamang nutrition. Plus, yung lifestyle. Bawasan ng pagpupuyat at yung exercise, gawin nila. At kusa naman nilang ginagawa yon. At yung kanilang mga, anong tawag doon? Yung pagsasaya, no? Yung pagsasaya nila. Dati, masaya sila sa computer, yung paglalaro na ganyan, pero nung nakita nila na hindi maganda sa kanilang physical, sila na rin mismo ang umalis. Alam mo yun? Talaga naman nagmamature din naman pala nagmamature sila. Basta i-guide nyo lang nating mga magulang, no? I-guide lang natin at makita sa atin yung lifestyle na ini-introduce natin sa kanila na tayo mismo ginagawa natin yun. Ayan, maganda po, no? Sabi nga, no, when it comes to their well-being, no, pagdating po sa kanilang mga pag-iisip, so mahalaga talaga ang factor ng tamang pagkain. Kaya po kung nais, kung maitin na ulo, lagi pong pakainin ng saging, di ba? Kaya po kung gusto nyo po ng saging, alam niyo po yung tatawagan, di ba, kaila Sister Pancito. Ayan. Tama. Bakit po? Kasi it could give you, di ba, relaxation pag kumakain tayo ng saging, may happy hormones pa yan. Ano pa po, no, pag ganun sa pag-iisip, mga kabataan kasi ngayon parang sobrang hyper. Diba? Ang liliit pa pero sobrang selfish. Diba? Ayaw na nila mag-share. Tapos iba yung kanilang mindset kasi pagkain nila, yun, matamis sa umaga, donuts, lahat na ata. Starbucks, may kakilala akong ganyan, ginawa ng kape ang Starbucks ng bata. Parang everyday nagpapauwi yung bata na, Mama, Starbucks.
Naku. Very good. So, nung nakaraan po, I went to Starbucks. Hindi ko minum na tilang. Kasi masayang pakiramdam ko. Napadang pa mainit kasi. Tapos Chamomile, no? Masarap Oo, si yung chamomile doon po. Hindi ko masabing pumunta kayo doon. Bumili na po kayo ng chamomile. Kung wala po, may Blitternate naman. Tsaka yan. Ibang paraan, may guyabano leaves, di po ba? Ate Nilda. Pwedeng inumin yan bilang tsa. So, nung time na yon, meron po doon si Kuya Guard. Tapos, kakilala ko na po kasi mga tao dyan sa SB. Parang friend ko na siya lang lahat. Parang second home ko na nga lang. Papasok pa lang ako, hi Ma'am Sharon, hi. So, nung nakaraan, wala na po si Kuya Guard doon. So, sabi ko, Kuya, ask ka masa na po si Kuya Guard na isa, yung mas matanda dyan. Sabi, naku ma'am, namatay na siya. Oh, so sad naman. Bakit po namatay? Kasi I found out, parang last year, nakita ko siya, bumagsak talaga yung katawan niya. Tapos ako, Kuya Guard, nagpa-check up ka na ba? Feeling ko kasi may diabetes ka. Kasi bumagsak, sabi niya, ma'am, kagagaling ko na sa doktor, nakita po pala malala na ang diabetes ko. Ano bang ininom mo? Puro matamis kasi dito. sa Starbucks. Kasi po libre sila ng drinks. So Starbucks. So sa kanya po na-indulge siya sa matatamis talagang drinks. Oh, alam mo ba siya? Hindi pa, Tibot. Yung mga anak ko, nung first kong introduce sa kanila yung smoothie, wala kasing sugar yon. Ang pinaka-sugar ko ay saging. Alam mo ba? Nagulat sila, Mama, ang sarap naman ito. Walang sugar to. Oo, walang sugar yan. Yun yung alternative natin. Yung saging pag gusto natin ng matamis, di ba? Yun ang magandang, tsaka carrots or kaya naman yung apple. Yan. Yun yung pinaka-sugar natin, ang gawin natin. Kasi actually yung sugar na yan, hindi yan delikado sa katawan. Yung tamis na yan nang galing sa prutas, no? Gamot pati yan. Kasi yan. Oo. Hindi katulad nung tama ka, yung mga matatamis na galing sa factory, yan ang delikado, no? At nakakaano yan sa mga bata, maliliit, yung mga bata maliliit. Talagang nagsushoot talaga yung sugar nila. Oo. Pati attitude nila ngayon, pati pagtulog. Hindi mo mapatulog ang mga bata ngayon pag napakain mo na medyo matamis yan. Pag sa school, ewan ko na lang, grabe. May kilala po akong 9-year-old, ang laki niya. Alam mo ba, pag kumain siya sa Mang Inasal, 9 na cup of rice. Naku po, 9 sugar cups din of yun rice. So, kasi naman, hindi mapigil ng nanay. Tapos sabi niya, rice pa more, rice pa more, rice pa. Sabi ko, seriously, kaya mo kumain ng ganyan kadami? Sabi niya, ang laki niya. 44 na pong waistline niya. Bata pa, 9-year-old pa lang. Sabi ko, sige, pagpatuloy mo yan, girl, bibili ka na ng insurance sa kabaong. Sabi niya, bakit? Kasi sinisira mo na yung katawan ng anak mo, hindi niya mapigil, mga kapatid. Ang mga kabataan ngayon, kasi meron sang certain taste na gusto nila, yun lang ang gusto nilang kainin. Kaya pang sabi rito, no, disease and crime can lead from our unhealthy lifestyle talaga. Yung sa kinakain natin, sa ginagawa natin, talagang maaring mag-promote ng crime sa kanilang mga isipan, di ba? Sarili kasi nila, pinapatay nila di ba? Crime na agad crime yun, di ba? O tapos, mag-aano pa sila, sasama pa sila ng mga kaibigan nila, kain tayo sa ganito, igagaya din sa lifestyle. Ganun din, pinapatay din. Crime din, di ba? Totoo kasi nga, alam natin, no, when it comes to unhealthy food, talagang unhealthy yung isipan natin. Tama. Sabi mo nga po kanina, ito yung produce, yung kinakain natin, ay nagiging produce nito at result nito, yung ating araw-araw din naman na ginagawa sa ating pangatawan. At sa ating mismong action, no? So, kapag kumakain tayo ng healthy, tayo ay nag-exercise, healthy tayo araw-araw, we also feel healthy and we're happier as well, ano po? So, para may party pa pala ito, mahaba pala siya. Ayan. So, tadalang po, no, when it comes to, kasi yung na-mention po ni Ate Bot about indulgence talaga is about appetite, no? Ang appetite kasi ngayon, alam ko ba, Ate Bot, I just heard kasi, alam mo vanilla, the vanilla extract? Oo. Di po ba gusto natin yan kasi yung vanilla ay masarap kainin. Di ba? Yung parang amoy pa lang. Sobrang bango niya ng vanilla extract. Tapos yung pala, karamihan ng food ngayon, lalo yung mga matatamis or donuts o yung mga nabibili natin na lahat po sila ay may taste of vanilla.
Kasi yun pala, sabi nila, meron palang part yan, ang vanilla daw po na ginagamit nila ay galing sa isang hayop. I forgot the name of the skunk ba yan? Na pakichat po ko, alam niyo kung anong uri ng hayop no? Na kung saan, yung kanyang amoy, yung utot niyang mabaho, yun palang kaamoy nung vanilla. Tapos yung ginagamit. That's from the animal, sa laman ng animal. Oo, so waste talaga. Yung po, daw siya, naka-addict. Addictive substance ang meron siya. So imagine mo po, they would kill animal para lang sa taste natin. Para daw ma-attract yung natin, taste bud natin. Pero napansin ko na rin po sa mga kabataan o kaya sa mga magulang, no, kung kayo po yung nagkaroon ng COVID at gumaling kayo, syempre kung hindi kayo gumaling, wala na po kayo ngayon dito. Kung naman lahat po na gumaling sa COVID, hindi niyo po ba napansin lahat ng panlasa ninyo ay nagbago? Ako po, nagka-COVID ako, I literally taste all the saltiness in the food. Pag alam ko pa, pag matamis siya at alat, pag sobrang alat po niya, kahit hindi maalat sa kanila, tingin ko po talaga maalat. At hindi ko po kayang kainin. Ganoon din po sa tamis. Pag sobrang tamis ng pagkain, sa iba po hindi naman matamis, pero pag sa akin na sobrang tamis niya, hindi ko rin po makakain ngayon. So, pati yung kapatid ko na nagka-COVID, ang lahat ng panlasa niya, lasang malangsa. So lahat pala, so nagkaroon tayo ng COVID, nagkaroon talaga ng effect sa ating sistema, sa panlasa natin. Ganon din sa ating pang-amoy. So sa atin po ngayon, we could choose our food. Total, ang mga halaman naman, isa-isa lang ang amoy. Ang mga prutas, halos isa lang din amoy, maliban sa durian at marang. Diba? Pero sabi nga, when we eat healthy, kagaya po ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan, they could think wisely. Tama. Diba? So matalino sila, they're wise enough compared dun sa iba kasi talagang they live dun sa standard na dapat nilang kainin. Ikaw ba, Ate Bot, ano pang tingin mo bago tayo magtapos? Sa indulgence of appetite, ano po? Oo. Kailangan talaga ay, sabi nga ni Dr. Tam Mateo, ang dapat daw na inooperahan sa tao ay ang bibig. Ang kanyang panlasa. Kasi nga, yan yung nagpapahamak sa kanya. Diba? Oo, lalo na sa mga kabataan. Alam mo, naawa ako sa mga kabataan kasi dapat yan, baby pa lang sila, tinuturuan na yung panlasa nila, no? Yung pagkain nila dapat ibinibigay yung tamang pagkain na. Para paglaki nila, sabi nga ni Ellen White, kapag malalaman mo na daw yung destiny ng isang tao, nung bata pa lang siya, kung ano yun ang kinakain niya. Biro mo yun, doon pa lang malalaman mo na kung ano magiging siya sa hinaharap. Doon pa lang sa baby pa lang siya, kung ano na yung pinakakain sa kanya. 'Di ba? Kaya mga kapatid at mga magulang, tulungan po natin mga anak natin kasi kawawa sila, biro mo, tayo nagturo sa kanila ng ganyang indulgence, pagkatapos paglaki nila sasabihin natin pag nagkasakit, kailangan kasi temperance, kaya hindi nga natin tinuruan para maging temperate, diba? Kaya doon pa lang, bata pa lang, turuan na natin sila para tayo mismong mga magulang maging temperate din tayo, diba? Mag-practice natin yung temperance, no? Para yung mga anak natin matuto din sila noon. Yan, maganda po. No? So, wala na po kami maraming oras. So, siguro po may part 2 pa rin naman ito. Napakaganda po ng topics when it comes to health, when it comes to trust and self-control, na kung saan temperance talaga ay mahalaga po sa ating mga kabataan. Ganun tulad nga po na mention ni Ate Bot, it should be trained pa when they were young. Pero dagdag ko na rin po, kasi Ate Bot nung nakaraan, kasama ko ibang mga parents, lola na nga po yung iba. Sabi, alam mo, yung apo ko naman naman yun, puro yung gulay. Broccoli, favorite niya, broccoli, carrots, alam mga bata, no? Proud yan. Ako, apple, grapes, ganyan. So, lahat talaga ng mga hilaw, kinakain nila. At ang mga lola, video talaga sila, makain. Haba, ngayon, Tibot, hindi na. No, nag 6 years old na, hindi mo na mapapakain ng gulay. Kaya sabi niya, ganyan naman yung apo ko dati, Puro gulay talaga yung Ate Bot. Sabi niya, hindi ko makain na ibang pagkain yun, tuwang-tuwa pa, kain ng broccoli, na mga ganyan. Hala, nakatikim ng McDonald's,
at Yun. Happy Meal at Jollibee. Ala, ayaw na ng pagkain. Ayaw na ng gulay. Sabi, hindi yan food. I like Jollibee. O, di ba? Paano natin sasagutin yan, Ate Bot? Tinuruan naman natin kumain ng gulay ng bata. Kaso na nagkaroon na daw ng isip, pati po yung mga young people ngayon, ayoko niyan, alam niya, sasabi na sawang-sawa na ako dyan. Di ba? Paano natin tutulungan mismo ang mga magulang, no, na maitrain sa kanilang mga anak sa tahanan na talagang ibigin at mahal. Ay ba, Ate Ayesa, kumakain ka bang gulay? Oo, mahilig yan sa onion. Lahat ng gulay? Wala kang choice? O yan, unang hakbang pala, Ate Alma, walang choice dapat sa table. Tama. Eh paglabas mo, marami kang choices. May avoid. Ayun, tama naman. At least, paano ba, Ate Bot, may proper guidance talaga. Di ba, Ate Bot, ano pa masabi mo? Meron pa ba? Mga magulang talaga ang talagang culprit kung halimbawang naging pasaway mga anak. Pero magulang din naman ang tutulong para mapaayos ang daan ng mga anak natin. Lalo na sa nutrition, yung pagkain nila. Yung kanilang taste buds, di ba? Kaya nga sa baby kasi nga sa aming pinag-aralan sa reproductive health, pagka nagpapa-breastfeeding ka, wag mong patitikimin ang baby mo ng formula. Bakit? Kasi hindi niya naiinumin yung breast milk. Kasi naano na yung panlasa niya. Ganun yun. So, ganun din sa mga toddler natin, kung gusto natin silang magpatuloy ng pagkain ng mga gulay at prutas, huwag natin silang i-introduce sa meat eating, sa mga matatamis, na mga kung ano-ano mga drinks dyan, or anything na hindi natural. Kasi talagang masisira yung taste buds nila. Ayan. Pero kung gusto nyong bumalik ang taste buds nila, kalamansi lang mga kapatid sa umaga. Kalamansi puro po, no? Ayan. Kasi pag nag-toothbrush ka, pag nag-toothbrush ang marami, nawawala din yung panlasa mo eh. Sobrang pait. So, kailangan po talaga maibalik mo ulit. Tsaka yung murang bayabas, tibot, di ba? Maganda rin po siya para maibalik yung panlasa. Yung natural taste po, na kaya nila identify yung sweet, sour, yung ganyan, no? Na nabalance po din nila. Sabi nga po, no? Sa hapong ito, sa 1 Corinthians 3:17, ano yung paalala sa atin ng Panginoon, no? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple. So, alalahanin po natin mga kabataan sa hapong ito ng ating pong katawan ay templo ng ating Panginoong Hesus na ng banal na Espiritu, na kung saan sa ating pong pang-araw-araw na pagkain, sa araw-araw po natin ginagawa upang sa kanyang templo, wag po natin itong sayangin, ano po. Kasi sabi nga natin, kapag ang inabuso natin ang ating katawan at tayo binalikan ng ating katawan, ay hindi po natin ito madaling magagamot, di po ba? Kaya tayo po mga kabataan, mga magulang, tayo po yung maging mga ehemplo ng ating mga anak. Tayo po yung magturo sa kanila ng pagkakaroon ng mabuting pagkain at encourage po natin silang gumawa, magkaroon ng physical na mga gawain sa tahanan at pag-ehersisyo kasama po ninyo upang mapaunlad ang inyong pakisama at ganoon din po inyong relasyon sa bawat isa. Ate Bot, sa kululian, meron ka bang pa-take away dyan? Oo, ang Panginoon lang ang tanging guide natin at tutulungan niya tayo. Lahat ay binigay niya na no Genesis pa lang binigay niya na lahat. So, nasa atin na lamang ang pag-decide, ang pag-choose at yung pag-discover, 'di ba? Kaya lahat tayo mga kaibigan, mahal tayo ng Panginoon. Ang mga anak natin mahal ng Panginoon. So, tulungan natin silang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. So, ngayon po, bago po tayo part 2 next Sunday, ay babasahin po muna namin ang mga babati po na sa live. Ayan, Ate Bot, hinawakan ko na yung cellphone mo kasi nakita ko naka-online ka. Ayan, Kuya Sam, maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, thank you for watching, Kuya Sam. Ganun po kay John Lloyd. Thank you, John Lloyd. Ayan, ganun po kay Sister Raso Yuanzuans. Ang ganda ng pangalan mo. Ayan, praise God. Thanks, ma'am, sa napakagandang topic. Maraming ako natutunan at ito'y apply ko sana ko. Praise the Lord and God bless your ministry. Opo, tunay nga po, no? Ayan, Kuya, at mga magulang natin
natin na tayo po ay maging mga ilaw ng ating mga anak. Huwag po tayong magpapatalo sa anak natin habang kaya pa natin silang supilin at tulungan na mapaayos ang kanilang pangangatawan at spiritual na kalagayan, ay gawin po natin ito ng may pag-ibig. And Mami Ruth, Ate Amber, good afternoon. Brother Eddie Aguilar, ayan, good afternoon din po. Sister Nilda, ayan, na-miss ka namin. At sa inyo pong lahat nanonood, magandang hapon po. At maraming salamat sa pagkinig po sa hapong ito. At ganun po, bago magtapos, kayo po umantabay sa sunod po nating segment na ayon sa kasulatan sa hapong pong ito. Tayo po pangunan ni Sir Bubot para po sa ating closing prayer. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, salamat po sapagkat ginaid niyo po kami at may mga natutunan po kami sa inyong salita at sa pamamagitan ng messages to young people na i-guide ang aming mga anak patungo sa inyo. Salamat po, Amang Banal, patawad sa aming mga kasalanan at pakibless po ang mga nanonood at ganun din po kami na nanarito. Ang lahat na ito ay aming hiling at dalangin sa banal at matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis